Para malabanan ang korupsyon, nanawagan na ang isang House Minority Official ng political ceasefire. Kapag sinamahan pa yan ng genuine reforms, tiniyak na mapagbubuti umano ang sitwasyon sa bansa. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Mela? Daniel, sa gitna pa rin ng mainit na issue ukol sa umano'y korupsyon sa bansa, patuloy nga ang panawagan ng House Minority Bloc para sa reforma sa bansa. Kasabay nga ng kanilang panawagan na mapanagot ang mga dawit dito nga sa issue ng korupsyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, dito pa lang sa kanilang distrito sa Caloocan City, may mga sinisiyasat na siyang umano'y substandard flood control projects at iba pang infrastructure projects. Nakakaapekto na raw kasi ito sa mga tao, lalo na kapag may kalamidad. Sa panig ng House Minority Bloc, patuloy ang kanilang panawagan para mapanagot ang mga dawit sa korupsyon sa bansa. Pero para kay Erice, may 3 panukalang batas na kailangang maipasa para tuluyang mapagbuti ang sitwasyon sa bansa. Kabilang na riyan ang Anti-Political Dynasty Bill, Political Party and Campaign Finance Reform Bill at panukalang pagpapalakas sa kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Tingin ni Erice, kapag naipasa ang mga ito, 50% ng korupsyon agad sa bansa ang mawawala. Samahan pa niya ng political ceasefire, tiyak na papagbubuti ang sitwasyon. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung mga problema dito na susolusyonan natin dahil nga sabi ko, ngayon nasa process na sila ng termination and rebidding of projects na iniwanan. Pero it will take time. Dapat talaga ibabalansin talaga yung problema na ito kung paano magtutuloy-tuloy pa rin yung construction industry, pero dapat maingat na maingat. Political ceasefire with genuine reforms. Dapat mag-agree sila na. Daniel, kani-kanina lamang bago tayo umere ay in-inspection din ni Erice yung isa nga sa mga proyekto na sinisiyasat niya. Ito nga ipapakita natin sa ating likuran. Ito yung sa may bahagi ng D. Aquino Street dito nga sa Caloocan City. Ang sinasabi niya ay unnecessary umano ang proyekto ito at hanggang ngayon ay talagang nakatenga pa nga rito dahil nga sinasiyasat pa nila yung detalye. Ang sinasabi niya kasi hindi naman bahain yung lugar na ito at sa tingin niya hindi kinakailangan yung proyektong ito. Pero nandito nga dahil nga meron na kumbaga may mga kanal na sa gilid at nilagyan din ng kanal sa gitna ng kalsada. Pero sa ngayon, Daniel, inaalam nga natin yung kabuuang detalye nitong proyektong ito. Sabi niya, Congressman Erice, isa lang to sa mga proyektong iniimbestigahan niya at kapag natapos na yung ginagawa niyang investigasyon ukol nga sa mga isyu ito, yan ay isusupitin niya sa DPWH para mapag-aralan at maaksyonan. Pero ang sinasabi nga niyan, Daniel, higit dun sa mga pag-iimbestiga dito, kailangan nga talaga reforma at solusyon yung gawin para naman hindi na masyadong maapektuhan yung ating mga kababayan sa mga proyektong ito. Daniel? Maraming salamat, Mela Lesmoras.